Maaga ako nagising ngayong araw dahil bukod sa asikasuhin ko si babe, marami rin talagang gagawin ngayong araw. At dahil nga tulog pa si babe at ako naman hindi na ako makatulog, kikilos na ako. Yung una kong ang gagawin, ayan, magpapakulo na ako ng tubig na mainit dahil iinom na ako ng energy na choco. Sanay naman akong hindi nag-aalmusal kaya ayan, energy na chocolate na lang yung iinumin ko para mainitan na lang yung sikmura ko. Hindi ka muna nagmumug bago ka magganyan-ganyan, Emilio, grabe ka naman. Pagkagising nga ni babe, naglikpit-likpit na rin ako ng mga pinagigaan. Hindi mo man lang siya nilapitan para halikan, wala ka na talagang pagmamahal. Bakit? Dapat ba lahat alam mo, be? So maliligo na nga ako ng tubig na mainit, ayoko ng malamig dahil nagugulat yung mukha ko, nadadama yung ilong ko. Tapos ito nga yung problema ko, hindi ko alam kung ano yung pinaka-safe na paraan para tanggalin tong damit kasi yung leeg nito is medyo masikip. Medyo natatakot nga ako na baka matamaan tong magandang ilong ko. Hindi pa kasi yan totally magaling kaya nga kung mapapansin nyo medyo namamaga pa siya. Bakit naman kasi hindi marunong makontento sa bigin ng Diyos, ayan tuloy nahihirapan, kasalanan yan. Sis, So nahubod ko na rin yung damit ko ng ligtas. So ganito nga ako magbuhos ng tubig guys, dahan-dahan lang, ingat lang. Tapos ganito naman ako magsabon ng mukha guys, bandang gilid lang, tapos dahan-dahan lang din yung kuskus kasi yung balat na babatak, nasasama yung ilong. Dahan-dahan lang talaga kasi hindi pa talaga ako totally magaling magapayan. Tapos yung sabon na gamit ko is pang baby lang, mild soap lang, bawal yung matapang. Sabi yun ng nurse at sabi yun ng doktor, huwag kang mas marunong dyan. Doon ka. Grabe, mukha na akong 46 years old, nakakalimutan ko palagi mag-ahit ng balbas sa bigote. Tapos makakahuli kapag napapasukan ng tubig yung mata ko, pinipindot-pindot ko lang ng ganyan. Hindi ko siya kinukuskus pababa kasi matatamaan yung ilong. Ganyan lang, kindat-kindat lang hanggang sa mawala yung tubig sa mata ko. Tapos ikakat ko na tong ligo-ligo na to dahil hindi naman Telegram to, PM nyo na lang ako para sa full version nito. Charis. Pupunta na nga ako ng palengke para bumili ng mga kailangan namin ni Bib habang nagpapagaling kami sa bahay. Bumili na ulit ako ng mga frozen foods kagaya ng mga stocks namin noon. Sakto lang, hindi malalansa dahil bawal talaga sa malalansa. Tapos dinamihan ko na rin yung pagbili ng gulay kung paano kami bumili ng gulay ni Babe para hindi na kami syempre lalabas. Lahat ng kailangan is bibiling ko na, nakastock na sa ref, hindi na kami bababa. Para habang nagpapagaling kami hindi na kami mahihirapan dahil nakastocks na lahat. Kagaya ng mga ganyan, sibuyas, bawang, sili, kalamansi, yung mga ganyan, yung mga powder, yung mga panimpla, iba't ibang klaseng gulay, yan. More gulay talaga kasi bawal talaga tayo ngayon sa malalangsa. Sa mga karne pwede naman, kaya yan, bumili na rin ako. Tapos mag-stock na ulit tayo ng mga healthy na fish kasi wala na talagang laman yung ref. Pagkatapos sa palengke, dumaredyo na rin tayo ng supermarket para bumili ng pineapple juice kasi sabi ng doktor, mabilis daw makagaling ng sugat ang pineapple juice. Tapos dumaredyo na ako sa Secret. Basta bilihan to ng cake. Bibili ako ng cake kasi birthday ng Empoy nyo ngayon. Siyempre, kuya ang taya. Yes, February nga ang birthday ni Empoy, kaya nga lakas ng sapak niyan sa ulo February kasi yung birthday. So, yun, pagka uwi namin ng bahay, tinulungan ako ni Erica Liwa, tsaka ni Katkat mag-ayos ng mga pinamili, pati ni Mama. Ay naku, buti na lang talaga dyan sila para tulungan kami sa mga gantong bagay na hindi na namin ma-manage. Tapos nilutuan ko muna si Babe ng hotdog kasi gutom na raw siya kasi medyo late na kami nakauwi galing palengke. Naku Emil, dapat kasi maaga ka bumabangon. Kahit may sugat ka pa sa ilong mo at nagpapagaling ka din, maaga ka bumangon. Tapos inutusan mo na naman yung mama mo na magluto ng pansit para lang sa birthday ni Empoy. Apakagaling mo talaga mag-utos para kang boss. Kahit mahal pa kayo ng nanay nyo, bawal kayo makisuyo at maglambing ha. Makinig kayo sa aming mga pakialamerang perfect. So ayun, kinantahan na nga namin ng happy birthday ang gamul na si Empoy dahil 18 niya na ngayon. Present nga mga kaibigan niyang mas mahal pa niya kaysa sa jowa niya. Hay nako Empoy, ayusin mo ng pag-aaral mo ha. Hindi porket magkamukha tayo wala nang kapalit yung cake na yan. Charis, pimpeng ko na ngayon si Jake Cyrus na. Deserve mo yung mga ngiti na yan. Naniniwala kasi ako na lahat ng tao deserve pagmabaitan kahit wala pang nagagawa. Para ma-inspired din na gumawa din ng mabuti. Ang ayaw lang namin ni mama na babalita ang nagkakating ka. Dapat kasi hindi namin nababalita. Papanain na kita sa panga. Tas kakain na nga pala ako ng pansit na niluto ni mama guys. Tas nagulat ako, parang medyo magkahawig na kami ni Babe. Grabe, mga ilong namin pareho na mga sinipit. Dati nung hindi pa naayos yung ilong ko, mukha lang akong Bombay. Ngayon parang bigla ako nagkaroon ng maraming nationality. Hindi mo maintindihan kung Israelita ba, Moroccan ba, Arabo, Ilocano, ano ba to? Sumakto pa dahil itim na itim din yung buhok ko sa kilay. Tas ang kapal din ng bigote ko, ng balbas ko. Mabuhok pa ako. Yung buhok ko kulot din. Parang yung sa baba. Hindi, Pero magapa yan guys. Parang pang 10 days pa lang ata to. Halos kakatapos lang din talaga ng operasyon Parang kailan lang ako inoperahan Tapos ayan, tanggal na yung tahi.
Kung mapapansin nyo, maga pa rin yan. Tsaka yung pakiramdam ko medyo mabigat pa. Anyway, yung pansit na niluto ni mama ang sarap. Bet na bet ko talaga yung pansit biho na may kanton. Pero alam nyo ba guys, yung mga nagawang ilong ni Dr. Benchua, talagang habang tumatagal daw, ay lalong gumaganda. Napanood ko sa TikTok yung mga ginawa niya sa mga influencer. Talagang maganda, maayos, walang rejection, wala pa. Halos lahat talaga maganda, kaya ako na-excite ako para sa amin dalawa ni Babe kasi habang tumatagal daw talaga lalong gumaganda. Nagpo-form siya base dun sa gusto mo. Sabi nila, tsaka sabi din ng mga doktor, after 6 months or 1 year, makikita na yung pinaka-itsura ng ilong. Kumbaga, fully healed, hindi na maga, yung shape niya, umayos na siya, umakma na. Tapos yung implant, talaga magiging parte na siya ng ilong mo, magiging parte na siya ng mukha mo, ng laman mo. Nagulat nga ako sa ilong dito ni Babe, talagang napakataas oh. Ang taas, grabe, sobra, lalo na kapag nakatagilid. Na-excite na ako makita yung kanya pag tinanggal na yung tape tsaka yung tie kasi alam kong mas maayos na siya kaysa dati. Alam kong mas napaganda na siya ni Dr. Ruben, nakaka-excite, promise. Sa akin nga kahit di pa magaling yan, perfect na.